Naku po mga kababayan, delikado si ex-General Romeo B. Pukis dahil di umano ay aarestuhin daw ito bukas. Ayan, ayon ito sa ulat ni The General's Viewpoint mga kababayan. Sabi niya dito sa title, Martial law is waiving. PBBM admin aarestuhin daw si Major General Pukis retired bukas. So, totoo kaya ito mga kababayan? So, malalaman natin bukas kung aarestuhin talaga itong si Major General Romeo Pukis. So, ito na po, panoorin natin mga kababayan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Ipapaaresto ni BBM si General Romeo B. Pukis? Umani ng matinding reaksyon sa social media ang Facebook post ni Doc Lorraine Badoy, dating Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office, matapos niyang ihayag ang plano umano ni Pangulong Marcos Jr. na ipaaresto si retired Major General Romeo B. Pukis sa darating na Lunes, bukas. January 4. Ito ang post ni Doc Badoy. Bongbong Marcos is having General Pukis arrested on Monday. Hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adiktos. Doc Lorraine Badoy. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na nagkukumpirma o nagtatanggi sa sinasabing pag-aresto. Okay, as far as I remember, pangalawang instance na ito na lumabas ang ugong-ugong na aarestuhin na si General Pukis. I think before Christmas or after Christmas, may lumabas naman na balita na pag dating daw ni General Pukis galing bakasyon sa abroad, pagdating niya, aarestuhin siya. So far, walang nangyaring pag-aresto. So ito, follow up, haka-haka o speculation na bukas, mas specific. Bukas may pitsa na, aarestuhin na si General Pukis. Okay, bakit siya aarestuhin? Sinampahan po siya ng I think PNP, CIDG, nagsampa ng kaso na inciting to sedition complaint sa piskalya. So, hindi ko alam ang status sa kaso. Kung may warrant of arrest, most likely na-indict na siya, nakitaan ng probable cause, at ang piskalya nagsampa na ng kaso sa korte. So ang korte i-determine na ngayon kung isyuhan ng warrant of arrest o hindi. Sinearch ko ang inciting to sedition kung bailable ba. Ang na-search ko is depende sa ebidensya ang presented. If the evidence presented is very, very strong, possibly non-bailable. Depende na sa determination ng judge. So, non-bailable. Kung mahina naman ang ebidensya, pwedeng bailable offense ang kasong ito. Again, depende sa ebidensya. If the guilt is so strong, ang parusa nito is life imprisonment. Okay? So, antabayanan po natin ito. Nag-ugat siguro ang kaso nitong mga nakaraang kilos protesta
na kung saan ang United People's Initiative na pinangunahan ni General Poques ay I think 2 o 3 beses na conduct ng protest rallies laban sa korupsyon. Sa mga nababasa ko lang na post, mga pahayag ni General Poques na hindi naman siya nananawagan ng overthrow ng government, kundi nananawagan siya ng transparency at accountability laban sa korupsyon. But depende na yan sa prosecutor, depende na sa judge. Ito, nagbasa ko ng mga comments. Medyo iba ang mga okay. Basahin natin ang mga comments ha. Ray Acabs, yung nagsasabi ng totoo, pinapaaresto ni BBM. Pero, yung mga kawatan sa kaban ng bayan, malayang nakakapag-abroad sa ibang bansa, iba na talaga ang utak. Example, Saldico, o yun, hayahay ang kinabuhi, enjoying life sa ibang bansa dahil nakakuha na ata siya ng citizenship sa ibang bansa, kaya hindi na matrace up ng gobyerno. Isa sa mastermind si Saldico sa malawakang korupsyon na ito, but ngayon enjoying life siya. Ano ba? Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, marami ang mga Wala na rin sa Pilipinas. nag-i-implicate sa kanya, kaya lang as of now walang naisasampang kaso sa kanya. Yung Cabral files na matindi ang nilalaman, parang napaka-imposible na lahat yon magawa ni Yusek Cabral na hindi dumaan sa kalaman ni ex-secretary Manuel Bunuan. But ngayon, dahil wala namang nagsasampa ng kaso sa kanya, ayun, happy siya, nasa US ngayon. So ito ang sinasabi dito na kung sino yung mga na-involve sa malawakang korupsyon, libre sila. Samantalang si General Poques na nagsasalita lang laban sa korupsyon, yan na, aarestuhin na. Okay. Phil Rice, sabi niya, subukan ninyong arestuhin si General Poques o nino man sa mga retired officers ng pulis at militar at lalong mag-aalab ang galit ng mga Pilipino. Palagay ko, agree ako dito pag matuloy ang pag-aresto sa kanya, lalo na kung non-bailable. Nako, magiging lalong rason para ang taong bayan is magalit. But depende, let justice takes its course. So good luck po kay General Romeo B. Poques. Salamat mga kaibigan. So ayan mga kababayan, no, matindi ito kung mangyayari ito bukas, no. Totoo kaya ito mga kababayan na aarestuhin si Major General Romeo B. Poques. Alam naman natin mga kababayan na yung mga retired lang yung mga nagsasalita, no, yung mga nagsasalita tungkol sa korupsyon dito sa ating bansa. Tapos lalagasan pa sila, no. Pero hindi pa naman natin sure kung mangyayari ito bukas. Pero kung mangyayari ito, sabi nga ni Dr. Lorraine Badoy, ay magkakagulo daw, lalo na yung mga retired din na general na talagang mga kabaro ni General Romeo B. Poques ay talagang magagalit din, manggagalaite mga kababayan dahil nga dito sa mga gagawin nila na hakbang ng gobyerno. Pero kung hindi pa naman tayo sure mga kababayan kung mangyayari talaga to bukas, abangan na lang natin, no? Sabi daw bukas ay Lunes at parang nangyari din kay former President Duterte, no? Galing sa Hong Kong, pag uwi niya sa Pilipinas, diyan sa Maynila ay dinakip
at dinala sa ICC, mga kababayan. Ganun ang nangyari. Para dito naman kay Major General Romeo B. Puquis ay dito lang naman yan sa Pilipinas, mga kababayan. Pero parang parehas rin ang nangyayari, no? Parehas. So, pero hindi pa tayo sure kung bukas ba talaga. So, ayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po.